Good
change. Yesterday, today, and forever. Living in your love, living in your mercy, living in your grace, day after day. If I go up to the heavens, you are there. You are there. If I make my bed on the depths, you are there. You are there. You are rise on the wings of the dawn. You are there. Because Jesus, Jesus, you're the same. If I go up to the heavens, you are there. If I lay my bed on the depths, you are there. You are there. If I rise on the wings of the dawn, you are there. Because Jesus, Jesus, you're the same. Because Jesus, Jesus, you're the same. Because Jesus, Jesus, you're the same. Amen. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Amen. Thank you, Lord po. Sister Ree, take it away. Good morning, Jesus! Ano yun, Sister Sally? Take it away daw po. Ah. Magandang umaga, mga kapatid! Okay. Thank you, Lord po. Magdadasal muna tayo bago tayo magsimula. Gusto mo bang bumati muna, Sister Good Lisa? morning po, Jesus. At good morning po sa nanay ko. Kay Nanay Selly Adun. Oo. Sige, TV na naman ako. mag-pray muna tayo, mga kapatid, ha? Sige po. Panginoon, maraming salamat po for this wonderful day again. Ang kabutihan mo po, nararanasan namin araw-araw, kaya punong-puno po kami ng pasasalamat, Lord. Hindi po ma-express ang aming pasasalamat sa inyo dahil hanggang ngayon, nasa kalinga mo pa rin kami, Lord. Iniingatan, laging pinoprovide ng mga pangangailangan, Lord, pinoprotektahan. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, manguna po kayo, Lord, sa lahat po ng aming mga gawain. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord, sa araw na ito, para po maibahagi namin sa inyong mga anak ang mensahe ninyo sa amin lahat. At alam ko po, Lord, na kayo rin po ang magbubukas ng kanilang mga puso at magbibigay sa kanila ng bukas na isipan para matanggap po nila ang iyong salita at ito'y maipamuhay po, Lord, maging gabay sa araw-araw. Dinadalangin din po namin sa inyo, Lord, yung aming mga kapatid na nasa mga kanya-kanyang trabaho at ang mga iba'y nagbabiyahe pa, Lord. Kayo po ang mag-ingat po sa kanila. Cover them always with your most precious blood, Lord. At ingatan hanggang makabalik sa kanya-kanyang tahanan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ngayong araw na ito, ang VOTD po natin ay ibibigay sa atin ni Sister Lisa Pangilinan. Good morning po. Babasahin ko po ang ating verse of the day sa Ephesians 2, verses 8 to 9. By grace, you have been saved through faith. It is the gift of God, not of works. Gusto ko rin pong basahin sa Tagalog. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Salamat sa Diyos. Gusto ko lang pong hiramin yung isang kwento sa isang daily bread. Ito ay nasulat noong October 11, 1992. Bali ito po, pagka na ibahagi ko, malalaman nyo how grace of God works in our life. Ito po ay during the Spanish-American War. Si Clara Borton po, isa po siyang overseer sa isang Red Cross in Cuba. Isang araw po, isa pong colonel ang pumunta sa kanya. Ang pangalan po ng colonel, Theodore Roosevelt. Ito po,
he came to her, wanted to buy food for his sick and wounded rough riders. But she refused to sell him any. Alam niyo po ang nangyari? Si Roosevelt po, galit na galit. Para bang pigil na pigil yung galit niya. Kasi po, his men needed the help and he was prepared. Alam niyo po, prepared siya na to pay out of his own fund. Galing po sa kanyang fund yun. Alam po naman natin, pagka sa Red Cross, diba, mahirap daw yatang bumili ng mga food supplies. Pero si Colonel Roosevelt, on his own pocket, on his own funds, gusto niyang bumili dahil doon po sa mga wounded rough riders niya. When he asked someone why he could not buy the supplies, he was told, pakinggan niyo po to, Colonel, just ask for it. Alam niyo po, a smile broke over Roosevelt's face. Now he understood the provisions were not for sale. All he had to do was simply ask and they would be freely given. Kaya ganun po yung grace ng ating Panginoon. It's God's gift and a free gift from the Lord. Natutuwa po ako kasi talagang minsan sa buhay natin, pag tayo nagkakasala, parang on our own, akala natin ma-earn natin yung forgiveness ni Lord. But, sabi nga sa binasa ko kanina, sa Ephesians 2 verse 8 to 9, it is by grace, not by works that we are saved. Kaya natutuwa po ako sa Panginoon, dalawang bagay po ang natutunan ko dito at nais ko rin po ibahagi. Yung grace and forgiveness ni Lord is unearned. It's God's gift for us. Thank you, Lord. Gusto ko rin po samantalahin. Mag-share lang po ako. Alam niyo po, last May 25, sa mga hindi po nakakaalam, pagkising ko po ng isang umaga, namaga po yung aking right ear. Pinakita ko kagad nga kay Brother at kay Sister Ria. Alam niyo po, sabi ko, parang may beke ako. Pero tinatakpan ko yun ng buhok ko, medyo hindi halata. Pero alam niyo po, kahit para Kristiyano na tayo o manggagawa na tayo, nandun po yung bagabag sa puso natin. Alam niyo pong, medyo sentimental na ako. Namamaalam na ako sa mga anak ko. Sabi ko, Lord, wag naman ngayon. Gusto ko pa makita yung 18th birthday ng bunso ko. Agad-agad? Agad-agad talaga. Ganun yung naisip ko. Pero nakakatuwa po talaga. Tapos nung isang araw, yung week na yon, kumanta yung anak ko. Sabi niya, yung kanta niya, In my life, Lord, I will always thank the Lord. Yung ating kanta, I will not, hindi ko kakantayin na, by ano lang ha. Yes. Kaya kahit ganung may bukol ako, hindi ako titigil magpuri sa Panginoon. Alam niyo po yung nangyari? Within 1 week, wala na po yung bukol. Amen. Sabi ko, Lord, salamat po. Sa grasya, hindi pa pala ako mamamata. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Yan, ang ganda nung lesson word ni Sister Lisa, no, mga kapatid. Kasi no one goes to heaven because he has done well enough. Hindi po yun sa ganon. Ako, ang naalala ko dyan sa word mo, yung I live by your grace. Kantahin natin. I live by your grace, your grace alone. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. Now I live by your grace alone. May they see you in me, for I live because of you. Thank you, Lord, for your grace. Ayan. Salamat na lang po talaga sa grasya ng Diyos. At
Kaya walang makakapagmalaki po sa atin, mga kapatid, kahit sino. At ang lahat ng glory, lahat ng nagagawa natin, ang glory, balik doon sa nagbibigay po lamang sa atin ng grasya. Yan. Thank you, Lord, kay Sister Lisa para sa magandang message sa araw na ito. And today is your birthday, Nanay Piring. Happy Yan. birthday! Happy birthday. Mamaya, birthday ni Nanay Piring ngayon. May good news din sa kanyang kalagayan. Mamaya kasi merong sharing si Sister Cecil at babasahin ko po sa inyo. So, birthday ni Nanay Piring sa araw na ito. At si Sister Erlinda Makilan. Siya ay dating taga-kaibigan na nasa probinsya ngayon. Sister Erlinda Makilan, happy birthday. At birthday din ni Dana Girl. Oo. Sister Dana Alvaran. Happy birthday, Sister Dana. Okay. At yung awitin po natin kanina, Jesus, you're the same. Nakalimutan ko na yon. Jesus, you're the same. Okay. Yes. Buti na lang po, nagre-request kayo at naaalala natin yung sa dami ng mga kanta na po natin. Galing po yan kay Sister Edith Ocampo ng Pampanga. Sister Edith, ita na yung kanta mo na At ang susunod naman po ay Jesus, maawa ka. Ito po ay request ni Sister Lina Bacani at si Sister Amor Fulgencio. At talagang magkamag-anak pa to, no? Iisa sila ng request, pero magkalayo sila ng lugar, pero magkamag-anak. Magkapatid pa si Sister Amor at si Sister Lina. Magkapatid, Magkapatid sila, no? Oo, Sister Lina Bacani. Tsaka si Sister... Yes, oo nga. Magkapatid sila, tama? Okay. Naghihintay ako ng sagot niyo. Baka mali ako Jesus, maawa ka.
Thank you, Lord. Pag naririnig ko yung awit na yun, nakakaiyak, no? Lalo na pag si Beng ang kumakanta. Iyak na. Naiiyak ka ka? talaga. Nakakaalala rin ng mami. Oo. Nakakaiyak nga yan. Pero wag muna kayo umiyak ngayon, ha? Okay. Siya nga pala mga kapatid. Gusto kong batiin po si Brother Jeremy Abena. Hindi ako sanay, nung opisyal na pangalan niya. Gusto kong batiin si Ipoy. Siya po ay nasa barko. Alam niyo kahapon, nakakatuwa po. At binabati ko rin lahat ng mga kasamahan niya na nakikinig ngayon. Kahapon daw, tumigil silang lahat sa ginagawa nila at nakipakinig dun sa sharing ni Minister Ed sa barko. Naway wag kayong pagalitan dahil tumigil kayo sa ginagawa niyo at nakinig, Thank you, Lord po, sa pakikinig ninyo. At babatiin ko na rin ang kanyang fiancé na si Giselle. Meron na, oo. Tapos, meron ditong konting sharing si Sister Lina Bacani na nag-request nung awitin na yan. Sabi niya, thank you, Lord, at iniligtas ako sa nangyari sa last Sunday. Nadulas po ako. Iningatan niya po ako dahil wala pong nangyari sa kabila ng tumama po ang ulo ko sa lababo at sa aking buto. Ayan. Pero no broken bones. Thank you, Lord, talaga sa pag-iingat ng Panginoon. At babatiin ko na rin siyempre, mga taga-Chicago, si Hali, Don, at saka si Ziki, Sister Trining, Sister Lolit, ayan, sila Brother Leo Umilin. Siya nga pala, maraming salamat, Brother Leo. Talagang ako'y natutuwa kay Brother Leo. Kasi kung sino yung nasa Chicago, siya yung padala ng mga love offering niya kay Lord. Oo, kaya pinagpe-pray ko kung ngayon or pang Sunday yung kanyang offering. Titignan natin, mga kapatid. Si Ate Mayet Maguire. Si Ate Mayet dyan sa Australia, and Brother Tom and Kathleen. At maraming salamat din dun sa ating mga kapatiran na dumalaw dito kahapon. Thank you, Lord, at dinadalaw niyo po kami. Masaya na po tayo. Okay, konting announcement na po. Ang atin pong mga prayer meeting, maghintay po tayong mag-MGCQ. Yan. Kasi pag MGCQ, tsaka pa lang po pwede. Mga kapatid? So, malapit na po yun. Antayin po natin. Ang Diyos, laging perfect ang timing Kaya, hintayin natin yun. Tapos, pag MGCQ, maaaring yung fellowship natin ay pwede na, pero 50% lang. So, ang gagawin po natin, magkakaroon tayo ng series. Merong ang tawag nila doon? Yes. Time yung ating mga session. Tas kayo na lang po ang pipili noon, mga kapatid. So, ganun po yung mangyayari. Pero wait for further announcement. Further announcement. Siya. Nahawa ko kay Shari. So, wait for further announcement po. Dahil naghihintay rin po tayo ng announcement. Mga kapatid? Okay. Susunod naman, Sister Lisa. Yung pangatlo pong nag-request, si Ninong Larry Gaberia. Ito po ay My Future is in Your Hands. Thank you, Lord. My
Talaga naman pong ang ating future ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya rest in His plans. Ano po? Okay. Ngayon po, gusto ko ring batiin yung ating mga nasa barko. Si Brother Briggs. Yan, nanonood si Brother Briggs ngayon. At isa pang nasa barko ay si Brother Jim Umlas. Hindi ba? Nasa Pilipinas na ba si Brother Jim? Alam ko, wala pa kasi. So si Brother Jim and Brother Briggs. Magandang umaga sa inyo. Wow, si Sister Erlyn Rosilio ay nanonood. Sister Erlyn! Oo. Narinig mo ba kahapon ang sharing ni Pastor Romy? Tungkol sa'yo? Oh, di ba sinye naman ni Pastor Romy kahapon? Oh, ano yung ingay na ginagawa nyo? Sinyer lang ah. Oo. Sister Carmen Mahia. Sebastian, Oo. makaturing. Ikaw naman excited ka. Mamaya nga, babatiin natin. Dahil babasahin ko rin yung mga sharing nila mamaya So, yun po. Ay, humihingi pala ako ng prayer para kay Demos. Pag-pray natin. Kasi kahapon, binababa daw niya yung kanyang aso. Nung pagbaba, parang malalaglag. Inano niya yung parang hinabol, tapos biglang hindi na siya yung balakang, hindi na nakakatayo kagabi. Tapos parang meron daw, yung pasa, para walang tumama. Yun. Oo. Jesus is our greatest healer. Thank you, Lord, sa kagalingan ni Demos. And Sister Julie Caray, good morning po. Sa inyong lahat dyan, Sister Jasmine, lahat po ng mga nasa abroad na palagian. Yung mga minsan-minsan ko lang na, good morning sa mga Montiel family. Oo, nanonood sila. Okay. Hindi ko kayo nabati Si Sister Jessica Cabral, di ibig sabihin nanonood si Mader. Mader, huwag ka nang manlumo. Malapit na, maghintay ka lang. Oo, bawal ka pang lumabas. Yan, si Sister Lolit, magandang umaga. Hello sa mga anak ko at apo ko, sabi ni Nanay Sel. Sister Fe Nara, good morning po, Sister Fe. At sila Brother Don and Sister Babes. Okay. Alam nyo, sige na nga, si Sister Sally kasi excited. Basahin ko lamang ang sharing ni Sister Carmen. Sabi niya, good evening kasi kagabi kay Sister Sally. Nag-prayer meeting, siya nga po pala, sila Sister Carmen, 4 sa kanilang pamilya ay nag-positive sa COVID. Asymptomatic. Ibig sabihin, positive sila pero walang symptoms. Malakas sila, mga kapatid. Kaya lang kailangan silang i-isolate. Alam nyo, kung tutuusin, di ba parang nakakakaba yun? Kasi positive ka na kahit ba asymptomatic kasi positive ka na. Pero alam nyo ba, ang mga Kristiyano talaga, merong nakikitang kagandahan maski sa mga sitwasyon na hindi kagandahan. Alam nyo po kagabi, nag-share sila, sabi niya, nag-prayer meeting kami dun sa isolation place nila. Nag-prayer meeting daw po sila. Thank you, Lord. Gusto nila everyday. Sabi niya, ako ang MC, opening prayer si Jen. Si Jen ay manugang niya. Nakasama niyang nag-positive. Nag-preach, daig pa ako ng manugang ko, sis. Sabi niya, thank you, Lord. May uma-attend, sis. Mananawas. Sabi niya, pray mo kami na gamitin kami ni Lord dito. 2 lalaki sumama din. Kita niyo po, mga kapatid, paano ka magpapasalamat sa ganong pangyayari, di ba? Pero kasi dahil may word tayo, rejoice, di ba? Kahit sa anumang sitwasyon. Di ba? Be thankful, ang sabi rito. So, merong mga ginagamit na sitwasyon si Lord na sa tingin natin, hindi maganda. Hindi po. Even a curse can be turned into a blessing kapag ka ang Diyos na ang kumilos. Kaya alam ko, may purpose lamang ang Diyos sa inyo dyan, Sister Carmen, at hindi kayo magtatagal dyan. Yan. Pampaganda lamang yan ang testimony ninyo. Thank you, Lord. 4 sila. Okay.
Sister Lisa, sa Ito huling na ba ang awitin. pang-last natin? Yes. Amen. Ito po ay request ni Brother Cecilio Michael. Michael Cecilio. Pareho yan. Michael Cecilio. Sanay kasi si Sister Lisa sa treasury. Oo. Mas Eh, inuuna namin kasi nakaano yung ano surname. nila eh. Oo. Bago By- yung Yes. full name. Ganun Oo. po yun. Binabati ko rin Kailangan si... explain talaga. Yes. Binabati ko rin si Sister Eteng. Ito pong awitin na ni-request ni Brother Michael ay O Yahweh, Ika'y Banal. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningningan ay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, Ikaw lamang ang tanging banal na makapangyarihan. Ang iyong kaningningan laganap sa sanlibutan. O Yahweh, Ika'y banal. O Yahweh, Ikaw lamang ang tanging banal na makapangyarihan. Ang iyong kaningningan laganap sa sanlibutan. O Yahweh, O Yahweh, Ika'y banal. Ika'y banal. Thank you, Lord. Okay, basahin ko na po yung sharing. Kanina, binati ko si Nanay Piring, di ba, ng happy birthday. At napakagandang regalo naman po itong message sharing ni Sister Cecil. Si Nanay Piring po, mga kapatid, ay hinihinga namin ng prayer sa inyo since last week pa, hindi ba? Kasi po, si Nanay Piring po ay nag-migrate na ng US kasi kinuha na nung anak niya before the lockdown. So nakarating na po siya doon. Dahil po yung dalawang anak po niya ay frontliners, na COVID din po. Naturally, kasama niya sa bahay, nahawa po siya. Senior na po siya, mga kapatid. Tapos, sumabay pa po yung kanyang appendicitis. So, senior na, tapos nagsabay pa. So, nung nakaraan po, sinwab test sila, positive po silang lahat, 7 lahat sila doon. So, pero ang medyo magrabe, yung kay Nanay Piring dahil nga may senior na, tapos naoperahan pa. Pero alam niyo po, siya lang ngayon po yung na-intubate. Tapos, nung nakaraan, di ba, in-update ko kayo,
baba, taas yung oxygen niya. Pero ito po ang sharing ni Sister Cecil ngayon. Thank you, Lord. At napakaligaya po nang nakakatanggap tayo ng good news simula sa ating mga kapatiran. Ano? Good morning, Jesus, sabi po niya. Comfy family. At sa inyo po, Sister Ria at Pastor Alex. Thank you, Lord po, sa prayers ninyo at ng buong Comfy family. Papurit pasasalamat po sa Lord. Sa ngayon po ay nagiging okay na po ang lahat. Nakalabas na po ang aking bunsong kapatid at ang kanyang brother husband sa hospital. Sa bahay na po sila nagpapalakas kasama lahat ng pamangkin ko. Isang family po ito na nag-positive. Ngayon, sa bahay na. Ang kuya ko naman, yun po yung isang frontliner na nahawa po na kapatid niya. Ang kuya ko naman po, salamat sa Diyos at naka-recover na rin po at magba-back to work na po sa Wednesday. At si Nanay Piring naman po ay nasa ICU pa rin. Pero ang sabi po ng doktor ay nagre-recover na siya. At hindi na po siya masyadong nakadepende sa mechanical ventilator or intubator. Sabi nga po sa 1 John 5:15, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Yun po ang word ni Sister Cecil. Pasasalamat din po sa Lord dahil 80th birthday po ni Nanay Piring ngayon at kagalingan mula sa Lord ang best gift sa Kanya. All glory and honor belongs to God. So, happy 80th birthday, Nanay Piring. Alam ko, sa mga darating na panahon, patuloy ang iyong kagalingan at ikaw ay tatayo na dyan at minsan pang magpapasalamat sa Panginoon. Yan. Thank you, Lord po, sa magandang news na yan. Kami po'y tuwang-tuwa dito sa development na ito. Ano po? At yung mga kapatiran din po natin na nababanggit natin, continue to pray for them, mga kapatid. At ito po ay isang love offering muli kay Brother Leo Umilin ng Chicago, Illinois. Brother Leo, maraming salamat po sa lahat ng mga pinapadala mong sharing. At ito po ay pinapatugtog din daw po. Antayin ko yung ano. Saan ba yung kay Sister? Talin, saan nga ito pinatutugtog? Ayan. Ito pong kanyang love offering na ito ay requested by the hospital kung saan po siya nagwo-work, mga kapatid. At ito po ay ipinatutugtog doon. So, ang mga awitin para sa Panginoon ay nagiging comfort sa lahat ng mga may karamdaman ngayon. Kaya, saludo ako sa lahat po ng mga kapatiran natin, ng mga frontliners, pati po dun sa lahat ng mga frontliners na nagbibigay ng comfort sa lahat po ng mga may sakit sa mga ganitong pagkakataon. Lalong-lalo na po si Brother Leo Umili ng Illinois. Pakinggan po natin yung kanyang love offering. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy Philippines and Comfy Illinois. Ang handog ko pong kanta tugtog na ito ay requested ni Sister Sally. Ang title po nito ay Psalm 121.
Combi family, North, East, West, and South. At ganoon din po sa Abena family at sa aking mga Kagarcia family sa Kalaka. Good morning, Jesus. At ganoon din po sa ating mga kapatiran na patuloy pong nakikinig ng ating morning devotion. At binabati rin pala natin si Pastor Goni na ngayon po ay nanonood din po at nakikinig dito po sa ating Good Morning, Jesus. Goni Bartolome po. Yan, purihin ng Panginoon. Salamat sa umagang ito. At tayo po ay, alam ko pong pinananabikan nating muli yung araw na ito para mapakinggan natin ang ating mga kapatid, ang share ng ating mga kapatid. Sa umaga pong ito, ang ating naman pong isang kapatiran na ito po ay nanggaling po sa Nasugbu. Doon po siya naka-assign. At titingnan po natin kung paano po siya tinawag ng ating Panginoon. Yan. Tingnan po natin yung kanyang video para ipakita sa atin kung paano siya tinawag at napunta po siya sa ating gawain. Good morning, Jesus. Good morning po, brother and sisters, lalo tigit sa ating Panginoong Jesucristo. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Napili po kami para ibahagi kung paano kami tinawag ng ating Panginoon. At ang una pong pagkakataon na naka-attend ako ng prayer meeting ay doon sa bahay ni na Sister Lilia, na sa ngayon ay bahay po ng coordinator. At ang nagdala po doon ng prayer meeting ay mga taga-Kalo. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil noong mga panahon na yun, napakarami kong dalahin sa buhay. Pinalalayas na po ako ng aking mga magulang, itinakwil na po ako ng aking mga magulang. Maging sa lugar namin ng Tamayo ay ayaw na po nilang makita ang aking pagmumukha. Dahil ako po noong mga panahon na yun ay napakasalbahing tao. Subalit, sa tuwi pong may prayer meeting ay lagi po akong nakaka-attend ng prayer meeting hanggang sa tuloy-tuloy na po yung pag-attend ko ng prayer meeting. Marami pong mga pumupuntang mga manggagawa, sina Brother Bert Tamala, sina Nanay Clement. At kung saan po sila nagpi-prayer meeting, sumasama po kami, taga-bitbit ng gitara, taga-pagdala ng pakantahan. At noon po, hanggang sa kung saan kami nakakarating ng mga prayer meeting. Tapos dumating din po ang pagkakataon na lagi sinasabi ng mga gagawang galing Manila, dadalahin na kayo sa Maynila, doon na kayo magti-training bilang isang manggagawa. Alam po ba niyo mga kapatid, pag iyan po ang binabanggit, ay lagi ko po sinasabi, ayaw kong pumunta sa Maynila. Sapagkat ang alam ko po nung panahon na yon, ang mga tao sa Metro Manila, ang lahat ng pagsasalita ay English. Ako naman po ay walang alam na English sapagkat wala po akong natapos kung hindi ang aking tinigilan. Pero sa kabila po ng ganon, ay hindi ko po namalayan, ako pala ay pumayag na rin na mapunta sa Compi, sa BF Home Paranaque mga kapatid. At thank you Lord po dahil simula po noon ay nagpunta na isama na rin po ako sa Isabela, kung saan sa mga prayer meeting sa Metro Manila, sa mga outreach. At dumating po yung pagkakataon na pag ang mga Daddy Bart ay nandiyan sa Metro Manila, wala sa ibang bansa, ako po ay hindi pinapupunta ng outreach dahil ako po ay tagapaglinis doon sa taas, naglilinis ng kwarto nila. Basta nandoon po ang Daddy Bart, hindi po ako pinaalis. At minsan po ay pinayagan na po ako ng Mami Ligaya na mag-outreach sa San Juan. At alam po ba niyo mga kapatid na ako'y naroon doon na po sa gate, nakita po ng Daddy Bart ang aking likuran. Bigla po akong tinawag, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ako po'y pupunta sa outreach sa San Juan. Pinapupunta po ako ng Mami Ligaya. Kasama po ako ni Brother Andy. Alam po ba niyo mga kapatid, bigla po akong tinawag, hindi ka alis. Dito ka lang. Alam po ba niyo mga kapatid na doon po ako nagtanong. Ako ba ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, ganito, ganyan. Subalit napakabait po ng Panginoon hanggang sa dumating po yung pagkakataon na nagkaroon po ako ng mensahe buhat sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mensahe ko po ay na natanggap sa Panginoon, Ephesians 1 verse 4 hanggang 5. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa isinilang. Hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa ating pakikipag-isa sa Diyos, tayo ay Kanyang
itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Salamat sa Panginoon. Napakaganda po ng mensaheng ito. Hanggang sa yun, tuloy-tuloy ang pag-outreach kung saan-saan mga kapatid, at natatandaan ko po na ako po ay nakasama doon sa opisina ni na Pastor Fred, at doon po ako nakasama sa prayer meeting. Alam po ba niyo na siyempre maraming tao, mga nando si Ninang Nilda, ako po yung pinabasa ng Bible. Alam po ba niyo mga kapatid, nagbasa pa lang ako ng Bible ay ganggamais na po ang pawis ko dahil sa hiya ko sa mga tao ganito ganyan. Pero salamat po sa Panginoon, hanggang siya ang pagpili ng Panginoon, nandito po hanggang sa ngayon, nananatiling naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, at wala pong ginagawa kung hindi magpuri, magpasalamat sa Panginoon, hanggang sa nakasama ko na po ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang, at sila po yung yung mga tao na lagi sinasabi, pag sumama ka sa charismatic, mamamatay ka ng gutom, ganito, ganyan. Yun po yung lagi sinasabi sa akin. At pagka ako po umuwi sa bahay, sabi po nila, may dala kong Bible yan. Tumahimik kayo at nandyan ang anak kong pare. Ganun po. Pag ako'y nagbasa ng Biblia sa gabi, sasabihin, baka makalampas ka sa langit. Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, mga kapatid, ay patuloy at patuloy pa rin po ang aking paglilingkod sa Panginoon. Ayan, hanggang sa ngayon po ay talagang ang buti-buti ng Diyos. Hindi ho kami pinababayaan ng Panginoon. Kasama ko na rin po ang aking buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon, at malalaki na rin po ang aking mga anak. At ang aking pong mga anak ay ginagamit sa music ministry sa Kalo, na Sugbo, Batangas ng Panginoon. At yun po yung isang kayamanan para sa akin. Kaya patuloy at patuloy po ako naglilingkod sa Kanya. Kaya sa kabila po ng mga nangyayari sa panahon ngayon, wala po akong hinangad kundi papuri at pasalamatan ang Panginoong Jesucristo. At minsan nga po ay naka-outreach ako sa Dimasalang, kasama po ako ni Pastor Romy. At hindi ko po inaasahan na sa probinsya po, pag sumakay ka na sa sasakyan, ngingitian mo yung mga katabi mo sa sasakyan, kaharap mo sa sasakyan. Ako po gano'n ang ginagawa ko. Subalit nung pumunta po kami ng Dimasalang, ako po ay ngiti-ngiti doon sa isang tao. Alam po ba niyo mga kapatid, na pagbaba, bigla po niya akong sinampal na napakasakit sa damdamin ko. Hawak ko pa po ang aking Biblia. Hindi na po ako nakapagsalita kung ano pa man, hindi na po ako nakakilos dahil ayaw ko po na mabigyan ng batik yung aking paglilingkod sa Panginoon. At tiniis ko na po yun mga kapatid. Subalit hindi na ho ako nakatunhay dahil grabe po sa hiya ko sa maraming tao. Ay kung sa probinsya po, kung wala po ako kay Lord, siguro hindi natin alam, hindi ko po kayang gawin yung magtiis, pero hawak ko po ang Biblia. Alam ko si Lord na po ang nag-control sa akin. Kaya mapurihin po ang Panginoong Jesucristo. Ganyan po kadakila ang Panginoon. Maging sa panahon ngayon, naglilingkod kay Lord. At ngayon po ay nabilang po ako sa bilang isang minister, na yan po ay si Lord ang may gawa. At yan po ay hindi ko hinangad sa ating Panginoon. Pero sobra po ang kabutihan, ang kadakilaan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Salamat po sa Panginoon, napakabuti niya sa amin. Kami pong buong pamilya ay maghahandog ng awitin sa ating Panginoong Jesucristo. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Pinagparang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng taong may takot sa Kanya. Amen!
yan po ang aming Ka-Garcia family. Habang pinanonood ko po sila, naiiyak na po ako dito sa upuan ko kasi syempre, nakilala ko po yung pamilyang to nung ikasal na po kami ni Pastor Simple at yung si Odette kasi yung panganay na anak, miracle baby kasi yon. Kaya kanina habang kinakanta po yon, yung puso ko naiiyak kasi inaalala ko po yung pag-ibig ng Diyos katulad nung binahagi ni Brother Mar sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Siyempre kami pong lahat, mga kapatid, alam niyo po yung, na-share na po namin lahat yung mga pinagdaanan namin sa pagkakatawag sa amin. Pero everyday po na pagtawag ng Panginoon sa ating lahat, marami pong challenges. Ang maganda po, sabi nga nung inawit ng mag-anak, pagsama-sama tayo, andun yung kalakasan, yung pag-asa, lalong-lalo na yung pag-iingat ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, comfy family tayo, na sama-samang excited na tawag niya na mag-fellowship sa ating Panginoon. Mar, sa panahon po ngayon, hindi ka na masasampal. May face mask na ang katabi mo sa upuan. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon po, tatanong ko si Pastor Simple, mga kapatid. Paano mo ako niligawan? Ayan. Joke lang po. Hindi po. Ayan. Thank you, Lord. Yung pong natutuwa po ako kay Lord kasi sabi ko nga po nung mga nauna, mahilig akong magbasa pero hindi as in book. Pero eto po, nung nabigyan po kami ng assignment po, natuwa po ako kay Lord kasi 6 na chapter lang naman tong Ephesians eh. Pero natutuwa po ako kay Lord kasi maalala po natin na ang gawain po ng mga manggagawa ay paghayo sa iba't ibang lugar. So kami po, halimbawa, na-assign po kami sa Kalo, hindi ko na matandaan, 2000 something. Basta yung nakaraan dito sa Bataan. Tapos Isabela. Alam niyo po yung yung parang si Pablo, habang binabasa ko po, parang si Pablo, nung siya ay nagkaroon ng missionary journey sa iba't ibang lugar, kasi meron siyang first missionary journey, meron siyang second missionary journey, at pangatlo hanggang sa po siya ay makulong. Alam niyo po na bawat churches na finound niya, dun sa lugar na pinuntahan niya, meron at merong mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Kaya po yung life verse ng ating community, 2 Timothy 2:2, di ba? Ano nga po yun? Kabisado po ba nating lahat? Ayan, kinanta na po. Buti na lang po, kinanta nating lahat. Yung po yung regalo ng Diyos sa atin. Kaya nga, di ba, sabi ni Ninang Ria kanina, ang daming kanta na binigay sa bawat isa at ngayon ay nai-album at lagi pong kinakanta ng marami sa atin. Kasi lahat po ng awit na natanggap po natin ay nag-minister po sa atin. So, yun nga po, ipinagkatiwa, kasi sabi ng Mother, hi, kung nanonood ka ngayon, lagi po ako napapaginita ni Mother eh. Kasi sabi niya, nagturo na sila. Words of encouragement lang sila. Ganon, di ba? Nakikita niyo po, na-experience ko po yun. Sabi ko, nagtanong ako kay Lord, sabi ko, anong gagawin ko sa mga to? Pagka sinabi kong, basahin niyo lang yung word. Mga ganun po, yung siyempre nagtatanong din po kami. Pero ang sagot po sa akin ni Lord, nakakatuwa kasi, ang sabi nga sa atin, ang lahat ng narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo naman sa mapapagkatiwalaang magturo sa iba. So, yung pong tumatayo na nakapagtuturo na, sabi nga ni Sister Carmen Sebastian kanina, mas magaling pa yung manugang niya. Carmen Sebastian, opo. Mas magaling pa yung manugang niya na magturo kasi nakinig po yun. Di ba? Sabi nga, na magturo naman sa iba. So, gifted po tayo mga kapatid na magturo ng salita ng Diyos. Kasi ang sipag po nating mag-aral ng salita ng Diyos, talaga pong may verse of the day, meron ka pa minsan talagang hinubog na po tayo ng Panginoon. Kaya nga po ang natatanggap po natin ngayon ay pagpapalang spiritual. Ngayon po mga kapatid, ito pong letters to the Ephesians, it was written to the believers in Ephesus. So, it was written by Paul
while he is in prison. So, noong pong panahon na yon, ngayon kasi madali na pong sumulat ng letter. Di ba, pagka nakita mo yun nga, sa messenger, di ba, ang bilis na lang, ilang seconds lang, masisend mo na. Pero itong sulat na to, na ginawa ni San Pablo sa mga taga-Efeso, mahaba pong panahon ang ginugol nito at mahaba pong panahon ang biyahe nito. So, ang Ephesus po kasi mga kapatid, it is a great city Paul visited on his second missionary journey. It is known of being a custodian of the temple of Diana. So, iniisip ko po kasi yung nga yung temple of Diana. Pagka tinignan niyo po yung Bible sa Acts 19, makikita po natin doon kasi nung unang panahon, according to history, di ba, ang mga Greeks, ang mga Romans, di ba, ang mga goddess nila kasi bahagi ng kulturo nila na i-mold yung parang statue. So, bahagi po yun. At ang isa nga po doon, yung Temple of Diana, kilalang-kilala po to at dinadayo po ng maraming tao. Prominente po ang city of Ephesus. Bakit po? Economically, malawak po yung kanilang, ang tawag po dito, malawak po kanila yung seaport kung saan po, kaya pala yung mga seaman po ngayon, di ba yung mga seaman ngayon, yung trade, yung pagbabiyahe, katulad nga po ni Ipoy, tinatanong ko, saan ka ngayon? Andito sa Brazil, sa susunod. Saan ka na? Nandito sa isang lugar. Anong ginagawa nyo? Nagbababa kami ng mais. Nung nakaraan, nung umuwi siya ng birthday ng mama namin, dito po siya, favor po ni Lord John, birthday ni mama, nasa Bataan po siya. Umuulan, di sila makapagbaba ng mais. So, naka-dry dock, naka-ano po lang po yung barko nila at nakapagpaalam po siya na bumisita saglit sa mama namin dahil birthday. Pero yun po ay favor ni Lord, mga kapatid. Hindi po binibigyan ng, syempre, pagka may boss ka, di ba? Pero salamat po sa favor ni Lord. So, yun nga, itong Ephesus, ito po ay malaki po yung seaport nila kung saan nagaganap yung pinakamalalaking trade industry. Sa laki po, malaki rin po ang Ephesus. At ito po ay, ang population po nito ay nasa 300,000 people. Culturally, sabi nga po, Ephesus contained a theater that seated an estimated 25,000 people. Yun po bang, yung laging nagpupunta sa Araneta Coliseum, ilan ang capacity nun sa basketball? 60,000? Ganun din po. So parang ganun po, siyempre nung unang panahon, pinakamalaki na po yun, na amphitheater na pinagaganapan ng maraming panood. So, very impressive ang kanilang building. Na ngayon naman, nai-enjoy din po natin kasi hindi lang po Araneta Coliseum, kundi pati, di ba, yung sa MOA, sa SMX, di ba, kung saan ginaganap yung mga concerts din natin na pinagganapan nga po natin doon. So, makikita po natin yung kalakihan, yung kalawakan ng lugar ng Ephesus. Pero sa ralangan ng religion, syempre, nung panahon na yon, nung hindi pa pinapahayag ang Christianity, at pasimula pa lang po ng pagpapalaganap ng Christian teachings, syempre andun po yung paniniwala nila sa goddess of hunting, sa goddess of the patroness of girls na tinatawag din nilang si Diana. So, dito po sa historical background, makikita natin na very busy po ang buhay ng tao sa Ephesus. At pag nag-preach ka po doon, hindi po lahat tatanggap. So, yun po, makikita po natin na ganun din po sa larangan ng pagtuturo ng bawat manggagawa. Iba-iba po yung napupuntahan namin. Kaya nga po, pag nagkita-kita po kami, kinukwento namin, ito, si sister ganito, ganito yan. Kaya po, pag magugulat po kayo, lahat po kaming worker,
kilala kayo kasi pag nakikita-kita po kami, talagang kinukwento po namin, yung faith nito, ganito, ganyan-ganyan. So, ganyan din po sa panahon ni San Pablo nung siya ay sumulat sa Ephesus. At ang concern niya, mga kapatid, ay yung buhay espiritual ng mga mananampalataya na iniwan niya sa lugar ng Ephesus. Di ba tayo nga, halimbawa, nalulungkot po tayo kapag sinabi nating, yung sister na ganito, nawala na. Tapos magtatanong ka, bakit? May personal na problema, ganon. So ang gagawin mo naman, dahil galing ka doon, i-message mo, kukumustahin mo, o kumusta. Pero ang kumusta mo muna, yung magagandang bagay, yung bang inani mo nung nakaraan, ganyan-ganyan. So, yung pagkakakilala mo sa kanya, ganon yung ginawa ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pinaalala niya kung gaanong kadakila ang ginawa ng Diyos sa buhay ng nakarinig ng mabuting balita. Kaya yun po, mga kapatid, isa po ditong pinagpala, ito nga pong si Brother Mar, sa pagtanggap niya ng kanyang life verse dun sa Ephesians 1:4-5. So makikita natin, mga kapatid, na talagang pag binasa po natin ang Biblia, ang dami pong magagandang bagay ang kanyang i-reveal sa atin. Marami pong lessons of life na talagang ugma sa panahon natin ngayon. So mga kapatid, makikita po natin na ang ministry na ginawa niya sa Ephesus, siya po ay nagbautismo, si San Pablo, siya ay nagbautismo dun sa mga tinuruan ni Juan. Nung panahon na after na umakyat ni Jesus Christ, di ba, nagturo po si John sa Acts. So after po nun, siya ay nagbautismo, he strengthened the faith of the believers, which nagkaroon din po siya ng encounter kasi dun sa mga magician. So ipinakita niya doon, pero hindi naman po niya ipinahiya. Ipinakita lang po niya yung tunay na kamanghamang na milagro mula sa ating Panginoon. Di ba? Sabi ko nga, prayer keeps on working. Di ba? Katulad ng binahagi kanina ni Ninang Riet tungkol kay Nanay Pirina. Alam niyo po, nung kasagsagan nung unang balita, alam niyo po na ang hirap pong, kung ikaw ang umapak sa paanong kapatid natin, ang hirap pong ng sitwasyong pinagdadaanan niya. Pero sabi ko nga, andito kami, Comfy Family, pagka nalaman naming lahat, marami kaming magpipray sa'yo. So, isa po yun na naging kagandahan sa ministeryo ng ating Panginoon. So, nung umalis po siya doon, nag-iwan po siya ng Timoteo. Timothy remained to combat false teaching at Ephesus after Paul departed. So, di ba ngayon pong panahon ng ECQ, sino pong naiwanan ng mga worker sa mga outreaches? Mga coordinators. Kaya nga sabi kanina, nagpipray kami, nag-actual. Sabi nga nung nabasa ko sa post sa Facebook, hindi naman po natigil ang church, kundi dumami pa ang church kasi bawat pamilya ay ginawang church ng ating Panginoon. So, kaya nung binasa ko yung chapter 5, chapter 6, nakakatuwa po si Lord kasi family, the family that God instituted from the beginning ay hanggang po sa salinlahi natin ngayon. So, thank you Lord po. Introduction po yun. Sabi po nila, isali ko daw si Pastor Simple. Sasali ko po siya mamaya. Kasi malapit na po matapos eh. Ayan. Oo. So, ayan mga kapatid. Kasi, sabi niya madali lang, mas onti po yung kopya niya. Ayan. So, yun po. So, thank you Lord kasi nga po, iba po ang pagkatawag sa atin. It is the highest profession over sa lahat ng mga bagay na nandito. Thank you Lord kasi sabi nga natin na talagang kontrolado to Lord ni Lord ng time. God is at work in the world through His church. Sabi mo kasi ako muna eh, o di.
putting things together. So, thank you Lord kasi nga yung pong ministeryong ipinagkatiwala po kay Timoteo ay ginaganap po natin hanggang ngayon. Ito na po yung live verse ni Brother Mar. Yeah, Siya na purihin ng po. Panginoon. Salamat. Kala ko close in prayer. Yeah, salamat sa Panginoon. Alam niyo po, yung ating napakinggan, kung mapapansin po ninyo, si Brother Mario po magpinsan po kami. At yung pong asawa namin, pareho pong Jennifer Garcia. Kaya pagka po may raffle, nagtatanong nga, sinong ano yan? Anong gitna niyan? Dahil pareho po yung aming magpinsan po kami. At yun po, salamat po sa Panginoon. Kung mapapansin po nyo, yung kanya isinisir kanina, yung lagi niya sinabi, tagadala kami ng gitara, ako po yung kasama niya. Noong mga panahon pong yun, magkakilala po kami. Sabi nga, sa wikang mundo, pagdating sa mga, ano bang tawag doon, sa mga hindi, magkakasama kami po lagi. Pero salamat po sa Panginoon na talagang iba po klase yung pagtawag ng Panginoon. Balikan ko lang po yung kanyang verse. Sabi niya doon sa verse 4 na binasa niya sa Ephesians 1:4, at sa atin yung pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dito po sa talatang ito, kung mapapansin niyo, meron pong hanggang sa 5, meron pong tinatawag doon na two spiritual blessing of being chosen as a children of God. Ano po yung dalawang bagay na spiritual blessing na makikita natin doon? Unang-una po, yung to be holy and blameless in God's eyes. Yung po, pag tinignan po natin yung mga buhay namin, hindi naman ho talaga karapat-dapat. Pero salamat to, dito nga po sa Leviticus 20, verse 26, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo'y hinirang ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Naku mga kapatid, yung pagpiling niya, kaya nga nung nagsisel si Brother Mario kanina, kung mapapansin nyo, yung sinasabi niya parang pareho lang kami. Dahil simpre po magpinsan kami, yung tatay ho namin magkapatid. Sa hirap po ng buhay, yung alam nyo ba, sa totoo lang ho, yung mga tatay namin, hindi po nakatuntong ng paaralan yon. Hindi po nakapag-aral. Kaya nung kami po yung makatuntong sa paaralan, naku, pasalamat po namin kay Lord. Kaya isa pong pagpapala. Kaya nga po yung sinasabi ng Panginoon, yung ngayon, pinapahalagahan po namin yan. Yung pangalawa pong blessing, ano po ang sabi yan? To serve God according to His plan and purpose. Saan po naman matatagpuan yan? Dito po sa Isaiah 49 verse 1, sabi naman po dito, makinig kayo mga taong naninirahan sa malayong lugar. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isinilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Balikan po natin yung sharing ni Brother Mario, di ba? Aalis na lang siya papunta sa prayer meeting, sabi ng daddy, hindi ka aalis. Sabi nga niya, tinawag nga ba ako? Pero yung po, at alam naman natin na yung mga na-share na po namin ng mga nakaraan, ang pagiging manggagawa, hindi naman pagpunta mo dito, magpipreach ka agad. Tuturuan ka muna na maglinis. Simple, alam niyo kung bakit? Inihahanda. Simple, mahirap nga naman, pag ipinadala ka sa outage, hindi ka marunong maglinis, hindi ka marunong magwalis. Kaya kami po, lahat po ng mga manggagawa na turuan po yan. Nagsisimula po kami sa ganon. At pag tinignan nyo, sabi nga ni Brother Mario kanina, tinawag nga ba ako? Pero yun po, yun ang ibinigay sa kanya ni Lord na Word. At pagdating po sa verse 5, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Grabe, yung talatang ito, sabi niya, kayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Sabi naman po dito, yung sa isang talata pa rin po dito, sa 1 John 3:1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Naku, totoo naman, alam po naman natin pagdating sa Bible, hindi po lahat ng tao ay tinatawag ni Lord na anak ng Diyos. Diba? Pero ngayon, isang karangalan na tayo'y tawagin na mga anak ng Diyos. At sabi dito, chosen, elected to be holy and blameless sa verse 4. Pinili tayo sa daan ng wastong pamumuhay sa buhay na ibinigay sa atin. Alin po ito yung holy and blameless before a watching world. Sabi nga natin, sa totoo lang ko, tayo binabasa sa paligid natin, sa pamilya natin. Kaya ano po ang sabi kay Brother Mario, usasama ka dyan sa charismatic, mamamatay ka dyan sa gutom. Pero pinatunayan po naman ni Lord. Ngayon, kami po, anong tawag dito? Lagi namin sinasabing ang buhay namin isang kahig isang tuka.
minsan inakahig na wala pa ring matuka. Pero ngayon po, di ba, kaya blessed na blessed talaga yung mga lumalapit kay Lord. Kaya sabi nga nung kumakanta kanila yung ang family ni Brother Mario, sabi ko, yan ang buhay na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga pag tinitingnan namin yung buhay namin ngayon, yun nga po, kaya doon sa mga nagdadalawang isip na tinawag nga ba ako ng Diyos? Bakit ganito? Tandaan natin, hindi po nagkamali ang Diyos ng pagtawag para sa atin. Kaya nga po, ano pa ang nakapaloob dito? Sabi niya, yung chosen, predestined to serve God according to His plan and purpose. By believing Jesus, we become children of God. Sa John 1:12, tayo po ay tinawag. Sa John 1:12, ano po ang sabi doon? Kaya tayo ay pinagkalooban na tumawag ng na maging anak ng Diyos. Kaya tayo ay makatatawag sa Kanya ng Ama. We are adopted into God's family. Doon sa binasa kanina ni Brother Mario sa Efeso 1:5, ano po ang sabi doon? Tayo Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. We are adopted into God's family. Naging anak tayo at taglay natin ang katangian ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Kaya pag makikita natin, yun nga po yung isang blessing, sabi nga ni Brother Mario, hindi niya inisip na siya po yun yung reward ni Lord. Ano po yun? Siya ay nasama sa minister dito sa ating community. At ang pinakamaganda po, yung sharing niya kanina, yung kanyang mga anak, ginagamit ng Panginoon. Kaya nga po, ano ang sabi sa Galatia 3:29? Sabi doon, tayo ay naging tagapagmana ng Diyos. Di po ba? At kung tayo kay Kristo, kabilang tayo sa tagapagmana ng mga ipinangako ng Panginoon. Kaya ito po, at pag tinignan natin, sabi nga dito, yung note, huwag nating pagdudahan ang pagkakapili at pagkakatawag sa atin ng Diyos. Kaya nire-remind po tayo, yung pag binalikan natin ang video ni Brother Mario, ni Minister Mario, huwag nating pagdudahan. Pag tayo'y tinawag ng Panginoon ngayon po, ang sabi nung kanya magulang, sabi niya ganito ngayon, thank you Lord. Kaya nga po, biniro ko si Sister Wife kanina, sabi ko, ano nga ba ang tatawag natin sa ating grupo? Sabi ko, ay Lahing Garcia. Di po ba? Kaya salamat po sa Panginoon. At yun nga po, nakakatuwa nitong mga nakaraan. Pag nakikita po namin yung aming mga pamilya na talaga namang, ano po, siyempre yung buhay namin, ano po kami, hindi naman ho kami taong ano, pero pagdating ho sa kalokohan, naan sa amin pa rin po yun. Kaya ano po ang sabi dito? Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang kanyang pangalan, tayo anak niya, kaya huwag natin daw pong sisiraan ito. Ipinagkatiwala yung kanyang kayamanan, na huwag din nating sasayangin. Kaya ngayon, yung blessing na ito, sabi nga pag binalikan natin yung pagpapala at ang pinakahuli at ang layunin ng pagkakapili sa atin ay tayo mag-multiply. Kaya nga po nakakatuwa nung mga panahon na pag nanunundo si Brother Mario, yung pamilya pa lang namin doon, isang sasakyan na parang sabi nga nung iba, yung palang angkan nyo, isang fellowship na. Yung po, yung nagsasabi na anong mapapala ninyo dyan, mamamatay kayo sa gutom. Yung po nagsasabing mamamatay sa gutom, kasama na rin po namin ngayon, na hindi na po nagugutom. Bakit pagkakatapos ng fellowship na sila uma-attend, may pagkain. Pinatunayan. Yun no. At ngayon po, sila pa nagbibigay. Pinatunayan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, iiwanan po namin sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Tayo'y pinili ng Panginoon. Inilagay tayo sa ganitong gawain, kaya huwag po tayo magdududa. Ang pangako ng Panginoon, yung Efeso 1:4-5, sabi dito, yung kayamanan ng Diyos na ibinigay sa atin, na kung mga kapatid, sapat na po yan. Kaya ngayon po, lagi ko masasabi po na, wala kaming ginagawa kundi magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Na sa ating buhay, si Brother Mario, nakaranas din na kulang na lang makulong din. Pero salamat po sa grasya ng Panginoon. Ginawa pa niya yung mga ganong pangyayari para makilala natin ang ating Panginoon. Yan po. At bago rin po kami magtapos, aawit din kami sa Panginoon. Yan. At bago ho kami umawit, magkakaroon na ho muna tayo ng closing prayer. Sige po, tayo ay manalangin. Dakila at mapagmahal po naming Ama, una po sa lahat, kami pinagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito. Alam po namin, Lord, na may maganda po nangyari sa aming mga kapatid na nakinig. Sapagkat tulad po namin, marami po sa amin na kami nakapagtanong sa buhay na tinawag nga ba kami. Pero ngayon po, Lord, hindi na po kami nagdududa. Sapagkat pinatunayan po ninyo sa amin mula nung kami tumalima sa inyong panawagan, ibinuhos po ninyo ang lahat ng pagkapala.
Sabi nga po ng awitin, yung dating wala, ngayon ay sagana. At kaya sa aras pong ito, Panginoon, tunay po na sa aming buhay, kulang po ang salita para ibalik namin po sa inyo ang pasasalamat. Kaya Panginoon, salamat po sa aming mga kapatiran na patuloy na nakikinig at alam po namin, Lord, na lalo po kaming napagpapala kapag kami po nakikinig ng Morning Devotion na Good Morning Jesus. Salamat po at muli Panginoon, pagpalain po ninyo maghapong ito lahat ng mga kapatiran namin na nagtatrabaho. Panginoon, ingatan ninyo kami Panginoon sa lahat ng virus. Ang proteksyon po nang gagaling po sa inyo. Sa inyong mga kamay, sapagkat alam po namin, katulad yung ipinangako sa Psalm 91, kapag kami nasa inyo, sabi nga po nyo, hindi ninyo kami iiwan at hindi po nyo kami pababayaan. Sa awit 91:14, ililigtas po nyo ang tapat na nagtitiwala para sa inyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, awit po kami. Nung una pa man ay minahal. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alilangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alilangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos. Tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo'y aming ihahayag. Pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos. Tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo'y aming ihahayag. Pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Good morning, Jesus! Thank you, Lord po, mga kapatid. God bless po sa ating lahat. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2.